Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik po inyong lingkod, Leo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Leo Durano TV 2.0. Pakinggan na po muna natin yung favorite song natin kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Yan po yung favorite song ng Marcos ating bangag. kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaryon lang po natin itong nangyari po kay Rowena Guanzon doon po sa Rockwell Mall, mga kababayan. Kasi nga po, mayroon pong isang foreigner na ikaw po, pag nag-ubo-ubo ka, para bang gusto ng foreigner, bakit daw siya nandun sa mall? Dapat wala na siya doon sa mall, mga kababayan. Kasi nga po, siyempre, alam naman po natin, si Ma'am Rowena Guanzon, si Commissioner Rowena Guanzon is, ano po yan? Medyo senior citizen na po talaga yan. So siguro, dahil sa senior citizen na siya, ang tambay-tambay naman po talaga ng mga senior citizen sa mga mall. Yung may mga perang senior citizen. Pero kung wala ka naman pera, hindi naman talaga pupunta ng mall yan. Anong gagawin nila? Sa pamasahe pa lang, anong lang. Nasa bahay lang yung mga matatanda nating mga kababayan na walang kakayanang pumunta ng mall. Ngayon, ito si Rowena Guanzon, mayaman po ito. Siyempre, nag-Rockwell, natural naman, hindi mo naman talaga maiwasan na pag pumunta ka ng isang mall na ubo-ubuhin ka. Kahit naman po siguro sino. Kaya lang na para bang nayabangan siya nito sa isang foreigner na Chinese po yata ito, na parang pinagsasabihan siya na dapat wala ka sa mall, dapat lumabas ka rito kasi inuubo-ubo ka. Ayun. Ako, pakinggan na po muna natin yung interview ni Deo Macalma kay Rowena Guanzon, mga kababayan. At mayroon pong kababalakhang may mangyayari po dito, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin to. Ang interview ni Deo Macalma. Yun. Wow. Okay, Diyos, isang ubo lang, TV na agad. Sabi ko, putang ito, hindi ko na pa nambasin ito. May national pride of hurt, you know? Mm-mm. Sabi ko sa kanya, how dare you, gano'n. Alam yung exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, ano yung sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Mm. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung security. Mm-hmm. Tinanong ko ba nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot nga mga taga-Rockwell ng no. Ibig na sabihin lahat kami doon ng mga matatanda na inuubo naman talaga kami kung minsan. Ay palisin niya kami doon sa Rockwell. Mm-hmm. Isa pala pang hindi taga-Rockwell eh. Mm-hmm. Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Saan pa doon ng mga matatanda? Aba, yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, Dio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? Mm-hmm. You should wear a mask? Doon talaga ako, basic ka, matapobre ka. Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa harapan niya? I'm 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Mm. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station. Kaya wala naman talagang ubo, I'm asthmatic. I never go out when I have a cough because, you know, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko sa yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila, ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang
matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. O, yung mga akbayan, tumigil na kayo dyan, ha. Ito naman si Llamas, post na siya na, ay, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. O, Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba tanghuli ka ng illegal possession ng firearms? Yan, mga kababayan. Kasi nga, pinagpipestahan po siya ng mga dilawan. Ito po, tumakbo po ito sa pikit yata nila Lene Robredo, parang invitation siya dun sa pagka-congressman. Dun sa mga PWD. Ngayon, mga kababayan, ngayon ko lang po narinig na ito para si Ronald Llamas ay naulihan po itong baril. So ngayon, bakit nakalaya ito? May kulong po ito, mga kababayan, kasi ganun din po ang naging kaso ni Robin Padilla. Illegal possession of firearms. Bakit ito si Llamas hindi nakulong, mga kababayan? Bakit siya nakalakalaya sa panahon nila Pangulong ni Pinoy, mga kababayan? Diba po? Ngayon ko lang po narinig ito. Pero, alam ko, may mga balita nung araw yan. At ito, pakinggan po natin itong balitang ito. Dati pa pong balita ito, mga kababayan. Kasi nga po, talaga namang, pakinggan lang po muna itong balita na to, mga kababayan. His first name. This man is history before he is even current events. Llamas is back to say, one, as if to prove a clean conscience and also to shove it in our faces, that he owns even more communist high-powered guns than the AK-47 taken by the police at the scene of an accident, where initial reports put his son. Kabila ng kabi-kabilang panawagan para sibakin sa pwesto si Presidential Advisor on Political Affairs Ronald Llamas dahil sa pagbili nito ng pirated na DVD. Binigyan lang daw ito ng memo ng Malacanang. At kay Deputy Presidential Spokesperson Abby Valte, pinaalalahanan daw si Llamas na mas maging maingat sa mga aksyon bilang public official. Di na raw siya kailangang sibakin sa pwesto dahil inamin naman daw niya ang pagkakamali at humingi ng tawad. Presidential Political Advisor Secretary Rolando Llamas is confident that efforts to oust President Aquino will not succeed. Yung mga mahalagang institusyon ng pamahalaan, militar, mga iba't ibang departamento ay permanently divided na, no? Kaya I greatly doubt kung yung condition na yun ay nandyan. Okay, you, Lisa, the rumor is that you are having an affair with someone in Malacanang. You are going with Ronald Llamas. What? Secretary Ronald ay matagal kong kasama sa ating kilusan. Comrade, colleague, at so... Mga kababayan, tandaan niyo po, matagal niyang kasama si Llamas sa kilusan. Comrade, ibig sabihin, mga kababayan, makakaliwa talaga itong mga kababayan. Pero ang lagi nilang sinasabi, reg-tagging yan. Pero alam natin, yung mga salitang kilusan, comrade, ay sa mga makakaliwang grupo mo lang maririnig yan, mga kababayan. Ayon mismo kay Risa Hontiveros yan, mga kababayan. Pero pag once na tinawag mo silang makakaliwang grupo, red tagging, di umano. Pero sa kanila mismong bibig, malalaman mo kung anong grupo sila, mga kababayan. Kaya pala, sinasabi ng isang Justice Corona noong panahon na nasa Malacanang na ang makakaliwang grupo. True Llamas pala yun, mga kababayan. Yung pala ang tinutukoy ni Justice Corona. Justice po ito, ha, mga kababayan. Chief Justice ito, mga kababayan. Ituloy lang natin si Risa Hontiveros sa kanyang kasinungalingan, mga kababayan. Kasama ko pa rin siya hanggang 3 dekada na kaming magkakaibigan. No offense, he's not married and neither are you. I'm a widow. And she's he. What about Ronald? Is he married? I think... Yan, mga kababayan. Doon mo malalaman na nagsisinungaling si Risa. 30 taon kayong nagkasama, hindi mo alam kung binata o married ito? Madam Risa naman, dito pala nagkakita ka ng napakasinungaling mo talaga.
Banal-banalang kang lintik ka. Diba, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot na ito si Madam Risa Ontiveros, di umano, ay usap-usapan na kabit ito ni Ronald Llamas, mga kababayan. Yan ang balita po yan. Ugong-ugong naman po yan. Alam naman po ng Luzon, Visayas, Mindanao yan. Di ba po, mga kababayan? Ito, nagkukunwari itong babaeng ito na 30 taon na silang magkakasama pero hindi niya alam kung may asawa o binata si Ronald Llamas. Ano kaya nagsasabi ba kaya ng totoo ito si Risa Ontiveros o nagsisinungaling lang ito, mga kababayan? Tuloy lang natin siya, mga kababayan. How can you know him for 30 years and not know that he's married or not? He's separated. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Yan, ganito. Forget his first name. Ganito This man is kalupit. history before he is even... Ganito kalupit pala ito si, sorry mga kababayan, kalupit si Llamas, mga kababayan. Siguro, baka naman ito ang pumalit na kay Ronald Jomari Season, mga kababayan. Jomar Season, di ba po? Hindi kaya ganun ang nangyari, mga kababayan. Kasi nga po, mabigat ito. May kaso itong illegal possession of firearm. Bakit hindi nakakulong sa panahon ni Pinoy? Ibig sabihin, naging political consultant siya ng palasyo. Di ba ang kanilang ano? At naging, di umano, naging rumors dito na kabit ito ni Risa Ontiveros. Di umano. Ayon sa balita yan, mga kababayan. Alam naman po yan ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya lang, ang nakakapagtaka lang dito, 30 taon silang magkakasama ni Risa Ontiveros. Hindi alam ni Risa Ontiveros na married or binata si Ronald Llamas. Ang swerte naman ni Ronald Llamas kay Risa Ontiveros. Di ba po? Pakaswerte po talaga. Yan ang nakaka-ano dito. Kasi 30 taong kayo magkakasama sa isang organisasyon na kilusan, comrade, di umano, ayon mismo kay Risa Ontiveros yan. At hindi niya alam kung binata o may asawa si Ronald Llamas, mga kababayan. Doon mo pa lang malalaman. Ikaw nga, kung may kaibigan ka, siguro mga 6 na buwan, kilala mo na agad eh. Kung may asawa, may anak o wala. O 30 taon, wala kang alam sa buhay ng isang kasama mo sa habang 30 taon na pagsasama ninyo sa isang organisasyon. Parang kalukuhan naman po yun, mga kababayan. Alam naman po natin ang rumors dyan na di umano, itong dalawang ito, mayroong relasyon. Ayan, tinatanong naman po ng babae. Kaya nga, naprangka siya ni Winnie Monsod eh. 30 taon ngayon magkakasama, hindi mo alam? Di ba, mga kababayan? Kaya parang nagsisinungaling po si Madam Risa o dito, mga kababayan. May connection po talaga si Ronald Llamas at Risa Ontiveros. At ayon mismo kay Corona, nandoon na sa palasyo nung panahon na yon ni Pinoy Aquino ang makakaliwang grupo sa palasyo. At sila na mismo di umano magti-take over sa palasyo nung panahon na yun, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Simula lang ito nang lumabas ang viral video ni Rowena Guanzon doon sa Rockwell, mga kababayan. Pinatulan nito mga ni Ronald Llamas, kaya tuloy, nabulgar tuloy ni Risa, ni Madam Rowena Guanzon ang mga kaso ni Ronald Llamas. Di ba po? Nagkabuko-buko tuloy, pati relasyon nila ni Risa Ontiveros, nalalaman tuloy. Di ba po, mga kababayan? O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan.
Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Para po sa mga bata na aking tinutulungan, mga kababayan. God save the Philippines.